Hey, what's up sa inyong lahat mga kaparang? So update lamang po tayo, no? Okay, so meron po tayong papanoorin dito na isang speech po ni Mayor Vico na dito ay meron po siyang sasabihin o aaminin po sa atin na I don't think so kung ito po ay ginagawa din ng ibang mga mayor, no, sa iba't ibang LGU. Pero malinaw po na ginagawa po ito ngayon ng pamahalaan po ng Pasig. So bukod po sa may mga sariling pondo, yung mga barangay ay meron pa daw palang binibigay taon-taon ang LGU po ng Pasig. Ito, panoorin po natin. Bago po tayo magsimula, nakalimutan natin, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga bago po natin mga uploads. Ito po, panoorin po natin. Dodot sa ating mga konsehal, sa mga kawani ng ating nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli po, magandang umaga. Maiksi na lang po. Parang umiinit na po mga ulo ninyo eh. Buti pa si Sir Allen, naka-shades. Kaya tumingin sa bandila. Ano? Sir Allen, pakisabi pala sa mga si sweepers natin. Lalo na, maraming salamat. Napakabilis nilang kumilos. Kung mapapansin po ninyo, halos wala ng campaign paraphernalia sa buong lungsod natin. Konti na lang, ano? Ang bilis. Sa loob ng isang linggo, nalinis nila ang buong lungsod natin. Marami na. Kita ko, nadadaanan ko yung ibang sweepers, parang gigil na gigil tanggalin yung mga carpet. Maganda po yun. Ano? Maraming salamat po. Yung mga naiwan na lang halos, yung mga nasa mga bahay na lang, di ba? Or mga nasa taas. Siyempre, pag nasa bahay ng iba, hindi mo naman pwede basta tanggalin yun. Pero napakabilis. Maraming salamat. Hindi ko lang kung may mga iba pa tayo dapat na announcements sa market. Meron po ba tayong tuloy-tuloy ang local economic enterprise natin? On track po tayo. Ano? Maraming salamat. Yan ang isang project natin na Consimaro para maging mas maayos pa ang ating palengke o Pasig City Mega Market. Isang bagay na lang po, no? Nung campaign period kasi nababanggit ko yung financial assistance to barangays. Actually, ang tamang terminology dito yung aid to barangay ng city government papunta sa barangay government o pamahalaang barangay po natin. Problema, may mga taga-ibang LGU na nakiki-share o nakiki-post. Hindi, ang pinag-uusapan lang naman natin dito, yung Pasig. Tayo po, meron 3 million, 5 million pag small or big barangay, plus 1 million pag na-liquidate po nila ng maayos. Yan po ay programa ng Pasig City. No? Kasi ilinaw ko lang po, baka para mapanood din po ng iba, dahil yung iba nga po nakikishare, nakikipost, Pasig City programa natin yan. At kaya po natin ginawa yan simula 2020, dahil noong 2019, nakita ko po na yung nakasanayan na sistema, yung palakasan na pag malapit yung mayor, ay malapit yung kapitan sa mayor, o yung opisyalis ng barangay sa mayor, mas maganda yung nakukuha lahat ng request na pagbibigyan. Pero Okay, so 2020 pa po pala mga kaparing nagsimula yung pagbibigay po ng aid, no, ng LGU sa lahat po ng mga barangay dito sa Pasig. So 5 million kapag malaking barangay, 3 million naman kapag maliit na barangay. So wala pong palakasan dito, 'di ba? Kasi aminin man po kasi natin o hindi mga kaparing, meron pa din pong mga barangay captain, no, ang ayaw kay Mayor Vico. O nung nakaraang eleksyon ay hindi po siya sinuportahan, pero baliwala lang po yan. At dito ka po talaga bibilib sa kanya kasi di po siya tumitingin sa kulay ng politika. Sinuportahan ka ba o hindi, pero dahil kapitan ka ng barangay, makikinabang pa rin ng barangay mo, 'di ba? Yun po yung klase ng politika po na kailangan po talaga natin para umasenso. 'Di ba? Wala pong bangayan, walang siraan, walang gantihan. So, thankful po kami mga Pasigueño kay Mayor Vico dahil po sa aid na binibigay niya, kasi bukod po kasi sa may pondo po ang barangay, meron pa pong binibigay na aid, which is yun nga po 3 to 5 million kada taon. So, malaking tulong po yun mga kaparing, kaya nga po sa mga barangay may mga gamot. Di ka pong pumunta ng barangay dito sa Pasig, kaya po sa amin sa De La Paz, 'di ba? Maaari po kami magpunta po ng barangay para po mag-request ng mga gamot kasi nga po meron po tayong pondo. Tapos meron pang aid na binibigay ang LGU. pag hindi, edi hindi. Nakita natin, pati yung mga ibang maliliit na request, ultimo sabon, panglinis,
bond paper, ballpen, dati nire-request sa city government. Ito, para itigil na yung ganong klaseng practice at tanggalin na rin yung palakasan, hindi yung pag mas malapit sa kusina, mas maganda na tatanggap ng iyong barangay, kaya natin institutionalize yung automatic na financial assistance o aid mula sa city government papunta sa barangay government natin. Ngayon, kakampi ng mayor ang barangay captain, natatanggap niya yung 3 and 5, pero kahit hindi kakampi ng barangay captain ang mayor, natatanggap pa rin nila yung 3 and 5. Yan po yung dahilan kung bakit natin ginawa ito sa Pasig City. Diba? Wala naman tayong pinag-uusapan na ibang... Sabi ng isang netizen, may mga nagawa naman daw yung politiko sa lugar nila. 'Di ba? May serbisyo naman daw nagawa kaya daw gustong-gusto nila yung politiko na yun. Pero ang tanong ko po para sa kanila, okay lang ba sa inyo na ilagay yung mga pangalan nila sa mga proyekto kahit na pera naman ninyo yung ginamit para dyan? Wala po, naisingit ko lang kasi nagtataka lang po ako sa mga taong bilib na bilib po sa mga politiko na meron daw nagawa. Pero pangalan naman ng mga politiko nakalagay sa mga proyekto. Dapat pangalan po ng lugar kasi pera po ninyong ginamit dyan, hindi po pera nila. Hindi po nila pagmamay-ari ang mga lugar. Wala, naisingit ko lang po kasi medyo nagtataka ako sa mga ganong klase po natin mga kababayan na masyado pong panatiko na ang mga barangay po pala sa Pasig ay nakakatanggap ng aid, diba? Since 2020 pa. So, mga last week ko lang po ito nalaman nung napanood ko yung interview ni Mayor Vico. So, kung hindi niya pa sinabi, ay hindi rin po malalaman ng mga Pasigueño na ang bawat barangay po pala ay nakakatanggap ng 3 to 5 million na aid kada po taon. Diba? Taon-taon po yan. Bukod po yung pondo. Kaya dyan ka po talaga bibilib kay Mayor Vico. LGU na para sa kaalaman lang po ng lahat. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Symphony Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, so yun lamang po mga kaparang, we all know na meron pa rin naman pong ibang mga LGU na nagbibigay po ng mga cash assistance po sa kanilang mga barangay. So ito po, isa-isahin po natin. Okay, so simulan po natin sa Parañaque. Nagbibigay din daw po o meron daw po silang programa na Parañaque Cash na nakatutok daw po sa mga na-miss sa National Sub. So hindi po siya taon-taon ginagawa, no? Sa Quezon City naman po noong 2021 naman po ay 28 to 40 na mga barangays at bawat bahay na qualified po sa low income ay nabigyan po ng 1 to 4,000. So noong 2021 pa ito. Next naman po ay sa Las Piñas. Nag-distribute ng 15,000 cash assistance sa 139 rice retailers sa lahat ng barangays bilang suporta po dahil sa pagtaas po ng presyo. Okay, ito po ay sa Las Piñas. So, hindi po siya gaya ng Pasig na bawat barangay po ay nabibigyan ng aid na 3 to 5 million kada taon. Sa Maynila po, ito naman ay, may monthly allowance po sa mga PWD at sa mga senior po natin. So, good po ito para po sa Maynila, gaya po ng Pasig. Sa Luzon at sa iba pang mga rehiyon, lahat ng 11 barangays ay natulungan 1 to 5,000 bawat household o house-to-house distribution po. Nandyan po ang Antique at ang Belison. Okay, Antique. Tapos ang Oriental Mindoro. So mga paring, kung ipagkukumpara po natin yung mga nabanggit ko pong mga lugar, no, sa Pasig LGU ay hindi po ito gaya ng Pasig na nagbibigay po taon-taon ng 3 to 5 million na aid sa lahat po ng mga barangay. 'Di ba? So although magkakaiba po yung mga programa, 'di ba? At ako po'y sumasaludo pa rin sa mga lugar na ito na ating nabanggit na andun pa rin po yung pagtulong po nila sa mga apektadong barangay, 'di ba? So especially po sa Maynila. So lahat po ng mga nabanggit na lugar ay maganda po yung kanilang mga programa. So magkakaiba naman po yan, depende po yan kung ang isang lugar ay mayaman. 'Di ba? Kung ang isang lugar ay talagang isa po sa pinakamayamang lungsod, 'di ba? Well, alam naman po natin ang Pasig ay pang-5 o pang-4 sa pinakamayamang lungsod dito po sa Metro Manila. So yun lamang po mga kaparing, don't forget to like and subscribe. Bye!